Hi mga kabugis, magandang hapon. Pag-usapan natin ngayon ang tamang pagdidilig ng ating mga bougainvillea kasi maraming mga problema na pwede nating ma-encounter sa pag-aalaga ng bougainvillea. Bago tayo magsimula, please subscribe and hit the notification bell para lagi updated sa ating mga new videos. Comment down below kung mayroon man kayong mga katanungan para masagot natin kung ano mga problema nyo sa inyong mga bougainvillea. Maulan, huwag kayo magdilig kasi pag magdilig pa kayo, mas lalong mabasa ang kanyang lupa. Pag sobrang basa, hindi na ma-absorb ng inyong bugis, may posibilidad na mabulok ang kanyang ugat at yun ang cause na malanta siya o mamatay. Ay mga kabugis, pag ang bougainvillea ay nakatanim sa lupa, pwede nang hindi diligan dahil yung kanyang ugat ay makaspread siya, makahanap talaga ng water na kailangan niya sa kanyang puno. Kaya pag nakatanim na siya sa lupa ay hindi nyo na dapat diligan. Unlike sa paso mga kabugis, kasi limited lang yung space doon sa loob at saka hindi expand yung ugat niya at saka walang water pag hindi nyo diligan. Kaya sa paso, diligan nyo talaga siya every day kung dry na yung paso nyo. Hi mga kabugis, yung pag-aalaga ng bougainvillea para mamulaklak ng maayos, kailangan expose talaga sa araw. Tulad nito mga kabugis, hindi siya expose sa araw, nandito siya sa shaded area, hindi siya natatamaan ng mainit na araw masyado. Kaya ang magiging resulta ay hindi mamumulaklak. Mamulaklak man, paisa-isa lang. At kahit nakasunod pa tayo sa proper na pagdidilig ng ating bougainvillea, every mag-dry lang yung lupa niya bago tayo magdilig, hindi pa rin yun mamumulaklak ng sobrang kapal or paisa-isa lang mamulaklak at saka ang kakapal na sa kanya ang kanyang dahon. Yan ang magiging resulta pag nakalagay sa shaded area yung inyong mga bougainvillea. Dapat sundin natin yung mga proper ways kung saan ba dapat nakalagay at kung paano alagaan yung inyong mga bougainvillea para kakapal ng sobra at magiging maganda. Hi mga kabugis, ang tamang mixture sa lupa natin kailangan 60% coconut sodas at saka 40% garden soil. Yan talaga ang pinakamagandang mixture sa inyong mga lupa pag gagamitin nyo sa bougainvillea. Bakit man mga kabugis? Kasi pag ganitong yung mixture nyo, ang pagdidilig nyo madali siyang mag-drain at saka hindi magtagal yung tubig sa loob ng inyong paso kasi ma-drain kaagad siya. Kung pure kasi na garden soil, may posibilidad na titigas yung lupa sa ilalim dahil sa yung tubig hindi makalabas agad. Kung pure sand na naman yung gamitin nyo, river sand, ang mangyayari din dyan kabugis, maglabas kaagad yung tubig pero walang saktong nutrients, walang saktong makuha na minerals yung bougainvillea nyo. At saka pag halimbawa gamitan din nyo din ng kukupit, ang mangyayari dyan mga kabugis, yung kukupit kasi na-absorb niya yung water, kaya hindi mag-drain kaagad at saka yun ang dahilan para mabulok yung ugat ng inyong mga bougainvillea. Kaya ang advice ko sa inyo, ang gagamitin nyo 40% na garden soil at saka 60% na coconut sodas. Ang sodas, acidic yan mga kabugis. At saka yung garden soil, maganda din yun. Mayroong mga nutrients. Ang mangyayari dyan, buhaghag talaga siya. Tingnan nyo. At saka magaan yung inyong paso. At saka hindi siya basta-basta matumba yung bougainvillea nyo. Ito ang perfect talaga na mixture. Kaya ang bougainvillea nyo, mataba pa siya at sobrang kapal yung kanyang bulaklak. Make sure mga kabugis, pag halimbawa meron kayong mga bougainvillea, kailangan maganda yung drainage niya. Meron talaga siyang saktong drainage. Tulad nito, sobrang laki yung drainage niya.
kasi sobrang laki din ng kaang niya, yung pot niya. Kasi pag halimbawa maliit yung drainage nyo, may posibilidad na hindi siya mag-drain kaagad, lalo na pag magbara siya, lalo na pag pure soil yung gamit nyo, garden soil, titigas man yan, at saka lalo na may kukupit, magiging hindi ma-drain yung mga water na dinilig nyo, kaya yan yung possibility na mabulok yung ugat niya at mamatay yung bougainvillea nyo. Kaya kailangan marami siyang drainage, maraming butas yung pot nyo. At least pag ganito kalaki, pwede na yung apat na malaki din. Pero kung ganito kalaki, pwede na yan din apat na halos sa daliri lang yung ang laki niya ng butas ng pot nyo para ma-drain ka agad yung water na dinilig nyo. Okay, maganda gamitin itong potassium. Lagyan natin ng potassium dito sa tubig para kasi yung potassium mga kabugis, pampapagana ito ng pagkain ng mga minerals para dadami yung mineral sa loob ng ating bugis at saka magamit niya sa